Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel ito. Magandang pag-usapan po ito, no? In na in po ngayon ito mga kabida, ito pong pagpirma po ng Pangulo sa napaka-controversial na 2025 annual budget, mga kabida. The long wait is over, sa wakas, napirmahan na talaga, no? Pero meron hong pagbabago nitong budget na ito, kasi yung original budget po na isinabit po ng Kongreso mga kabida, sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, umabot po sa 6.352 trillion pesos yung budget na yon, Pero dito ho, sa pinirmahan po ng Pangulo at naging batas po mga kabida, nasa 6.326 trillion pesos na lang po. Okay? So tinapyasan po ng Pangulo, ito pong budget na isinabit po ng Kongreso sa kanya, Kasi meron ho siyang vinito na mga line items po mga kabida. 194 billion pesos worth of projects, okay? Mula sa DPWH at ito pong sinasabi ho nilang unprogrammed appropriations po, okay? Now, ibabahagi ko po sa inyo ito pong mga breakdown po, Yung breakdown po ng budget po natin for 2025 matapos po pinirmahan po ng Pangulo kaninang umaga, okay? Dito sa budget na ito, nanguna ho dito yung education sector, di ba? Sa original version po ng Congress mga kabida, yung DPWH po yung nanguna, Okay? Umabot po sa 1 point something trillion pesos, Pero dito ho sa pinirmahan pong batas ng Pangulo mga kabida, ang education sector, combined na yan ng Department of Education, CHED, at maging itong mga state colleges and universities, Nakakuha ko sila mga kabida ng 1.05 trillion pesos. Okay, itong education sector. At pumapangalawa na lang po ito pong DPWH. Malaki pa rin, Nasa 1.007 trillion pesos po yung kanilang budget. Ayan. Okay. Yung pangatlo po, Department of National Defense, nakakuha po ng 215.1 billion pesos. At sumunod naman, ito pong Department of Interior and Local Government na meron pong 271 o 79.1 billion pesos. Next, yung Department of Health, mga kabida, nakakuha po ng 267.8 billion pesos. At ang Department of Transportation, Department of Agriculture pala, nakakuha po ng 237.4 billion pesos po. Okay? Sumunod naman, ito pong Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan po may hawak ko sa budget po ng AKAP mga kabida. Meron ho silang allocation na 217.5 billion pesos. Department of Transportation, meron ho silang budget na 123.7 billion pesos. Ang Judiciary po mga kabida, meron hong 64 billion pesos at yung Department of Justice at the Philippine National Police, meron ho silang combined 42.2 billion pesos po mga kabida. Now, dito ho tayo sa ni-reduce po na budget, Kasi sabi ko nga kanina, meron hong 194 billion pesos na vinito po ng Pangulo, Okay? Ito pong 194 billion pesos po na vinito po ng Pangulo, nagmula po ito mga kabida sa projects mula sa DPWH at ito pong unprogrammed allocations. Binito ho niya ito dahil siguro sa tingin po niya, hindi ho align doon sa kanyang mga priorities. Okay? Now, ang tanong ngayon dito, kumusta na ba yung PhilHealth po? Okay? Hindi ho malinaw dito sa kanyang budget kung niretain ba yung budget po ng PhilHealth. Okay? Yung 74 billion pesos. Pero sabi po ng Pangulo dito during sa kanyang speech, mga kabida, kahit na po daw na wala yung budget ng PhilHealth, pero tiniyak po niya na may sapat na budget daw ang PhilHealth para i-cover yung lahat ng mga services at benefits po ng mga membro po ng PhilHealth. So meaning, wala yung budget, hindi binalik
yung budget na yon. Pero may sapat daw na budget po ang PhilHealth para i-cover ito pong mga services at mga benefits po ng mga miyembro po ng PhilHealth po, mga kabida. How about AKAP, Brigada? How about AKAP Hill Bautista? Ano po? Okay. Yung AKAP po, andyan pa rin. Okay? Malinaw yun sa sinabi po ng Pangulo nga ang AKAP andyan pa rin. Okay. Ang AKAP andyan pa rin. But it should be implemented. Okay? Implemented in coordination with, okay? Implemented by DSWD in coordination with NEDA and ito pong Department of Labor and Employment po, mga kabida. So andyan pa rin, no? So ibig sabihin patuloy pa rin yung AKAP, no, sa 2025. Pero bawal na po yung politiko dyan, ha? Kasi ang sabi po ng Pangulo, it should be implemented by DSWD in coordination with NEDA and Department of Labor and Employment. So meaning sila-sila lang dapat, no? Bawal po yung politiko. Kasi doon sa guidelines na inilabas po, mga kabida, ng COMELEC, na kung saan pinayagan po nila ito pong pamimigay po ng ayuda sa 2025 campaign period, ano po, no? Bawal po yung mga politiko doon. Okay? Bawal po yung mga politiko doon. So titingnan na lang po natin kung seryoso ba yung COMELEC dito sa kanila kong guidelines patungkol sa pamimigay po ng ayuda po, mga kabida, no? Kasi yun nga, nakita po ng Pangulo na mahalaga at importante po ito para sa taong bayan, mga kabida, no? Ito pong pamimigay po ng mga ayuda doon sa mga deserving na beneficiaries po, no? Nitong AKAP. Basta ang importante sa akin, walang problema sa akin yung AKAP budget. Basta importante, hindi ho dapat mangingialam ang mga politiko ho dito, mga kabida, no po, no? It should be purely managed and distributed by the Department of Social Welfare and Development in coordination with NEDA and Department of Labor and Employment po, mga kabida. So, yun po, no? Yun po yung mga pagbabago. Ano pong sa tingin ho ninyo, no? Tama ba yung ginawa po ng Pangulo, no? Na meron hong tinapyas? Sa tingin ho ninyo yung tinapyas na 194 billion pesos, sapat na ba yon? May mga pagkukulang ba na dapat ho punan po, no? Yung mga departamento po ng gobyerno o sangay po ng gobyerno, mga kabida, no? Ano sa tingin ho ninyo? You can comment down, ha, sa comment section po, mga kabida. Ano po, no? Para ho sa inyong mga suggestions, sa inyong mga idea, no? You can also put or you can also comment sa comment section po, mga kabida, okay? Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.